Ay po. Ayan, hello po. So yun, we're just waiting for others to join. Kakasimula pa lang. Actually, kaka-on ko lang. Ayan, hello po. Ayan, so we were talking about deliverance of God. Actually, ito po ay binigay sa akin ng Panginoon kasi meron po kaming pinag-pray na matindi po pinagdadaanan. At pinag-pray po nila pastor ng deliverance. So sabi ko, bakit kaya hindi ko rin ipag-pray ng deliverance itong mga nasa online? Amen ba? So, kaya kapatid ngayon po, bago tayo mag-pray, no, bago po natin ipag-pray lahat ng mga suliranin natin, eto muna, no? Wait lang, asa na yun? So, deliverance of God, yan. Psalms 34 verse 17 to 19, ayan. Sige, wait lang natin yung iba na siguro mga after like mga uh, 10 minutes. Start na rin tayo, no? Pakisabi nga dyan, present, present, present. Yan, no? Kamusta po ba ang buhay-buhay? Ano ba mga pinagdadaanan natin ngayon na kailangan mo ng deliverance? Sige kapatid. Ano-ano ba ang mga kailangan natin ngayon na panalangin, no? Amen! Salamat sa Panginoon. Buti na lang nahinga ka pa. Amen. Ayan, no? Kung sino po ang nangangailangan ng deliverance ngayon, siya po ay bigyan ng Diyos ng puso. Amen. Kaya kapatid, sige po, tayo po ay magkakaroon ng devotion ngayon at ihanda mo yung buhay mo kasi palalayain ka ni Lord. Amen. Sabi mo nga, palalayain ako ni Lord. Amen. So actually kanina na-restrict tayo, kinakabahan ako pero mukhang umayos pa din yung algorithm natin. Palakpakan naman natin si Lord, no? So deliverance of God, yun po ang topic natin, Psalms 34 verse 17 to 19. Napakaganda po ng topic natin ngayon at naniniwala po ako, amen, na ito po ay gagamitin ng Diyos, no? Psalms 34 verse 17 to 19. Ayan. So, pine-prepare ko lang po yung mga notes ko para wala akong makalagtian, no? Ayan, hello po. Ayan po, welcome po, no? Welcome po sa live natin. So, yun po, ano lang po ako, meron po kaming group chat dito po sa TikTok. So, kung gusto nyo pong sumali, sasend ko na lang siguro lahat sa inyo. Tapos meron na rin po tayong YT kapatid, no? So kung pwede nyo po kong i-subscribe sa YT, The Grace Movement Philippines. So yun po yung pangalan ng YT natin, no? So yan. So yun po, nakabuklat na ba Bible nyo? Awit 34 verse 17 to 19. Sige po. Awit 34 verse 17 to 19. Wait lang po. Parang kailangan ko itong ayusin.
Yan, good evening, good evening, good evening po. Ilang minutes na ba? Yan, 5 minutes na. Siguro pwede na tayo mag-start. No? Pwede na ba mag-start? Sige, sabi mo dyan, pwede. Pero ayun, salamat po sa Panginoon. No? So sige po, tayo po muna isaglit naman na aming Diyos na dakila at banal. Nagpapasalamat po kami dahil alam namin na ikaw ang Diyos na kasama namin at lalong-lalo na alam namin na bibigyan mo kami ng biyaya na nagmumula sa iyo. Kaya Panginoon, ine-expect namin na mayroong deliverance ngayon dahil alam namin na ikaw po ang Diyos na nakikinig. Ikaw ang Diyos na lumalapit sa amin at lalong-lalo na ikaw ang Diyos na nagliligtas sa amin. Kaya Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo lahat to in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So maraming salamat po sa Panginoon no, dahil unang-una po, nandito ka pa rin. At the same time, maraming salamat sa Panginoon dahil hinihintay niyo po ako. So medyo ang dami namin ginagawa buong araw. Katulad yan, nagde-design po kami ng prayer room. Bili dito, bili doon, bili dyan, bili etc. So sobrang dami namin ginagawa pero sa biyaya ng Panginoon nandito pa din. Tama ba? Sa biyaya po ng Diyos, nakakapag-devotion pa rin tayo. No? Kung papapiliin lang ako, parang sabi ko nakakapagod Lord pero si Lord ang nagpapalakas sa akin at napakaganda na ibigay yung lakas natin sa Kanya. No? Amen. Pero ulitin ko, no, bakit ito po yung topic natin ngayon? Kasi kanina po, may pinag-pray po kami na may sakit, may enlargement of heart, merong diabetes, merong hika, merong scoliosis, may bukol sa likod, mataas ang uric acid, depressed dahil namatayan ng kapatid. Sobrang daming sakit. Pero alam mo kapatid, first time ko lang ulit kasi nakasama ko yung pastor ko tsaka pastora ko na nag-pray. Kasi minsan dahil ako nga ay naiiwan, no, hindi ko pa sila nakakasama ulit. Pero nung kanina nung nakita ko kapatid, imagine mo, pinag-pray lang siya na, Panginoon, pagalingin mo siya sa kanyang scoliosis in Jesus' name. Alam mo kapatid, nagre-react yung katawan niya. Sabi niya, gumagaan po yung likod ko. Nung pinag-pray yung sa puso niya, Lord, yung enlargement of heart, dinedeklara namin kagalingan. Umiinit daw yung puso niya. Ano ibig sabihin? Na ang deliverance po ng Diyos ay available sa mga may nais nito. Amen. Kaya gusto ko po kayong tanongin nais mo bang palayain ka ng Diyos? Nais mo bang iligtas ka ng Panginoon? Nais mo bang palayain ka sa pagkakautang? Palayain ka sa anxiety and depression? Palayain ka sa mga pinagdadaanan mo? Kapatid, available ang deliverance ng Diyos. Amen. Kaka-start lang po. Kaya nga kapatid, awit 34:17-19. Buklatin niyo po yan kapatid. Napakahalaga niyan kasi baka hindi mo alam, ang Diyos po ay nagliligtas at nagpapalaya. Amen ba? Kaya kapatid, sana maintindihan mo to, makita mo to. Bigyan ka ng Diyos ng puso para dito at lalong-lalo na matanggap mo yung deliverance ng Diyos. Amen. Ito po, Psalms 34:17-19. Yan, basahin ko po sa MBB version o Magandang Balita Biblia. Dumaraing ang matuwid at sila'y dinirinig ni Yahweh. Inililigtas niya sila sa lahat ng kanilang mga suliranin. Si Yahweh ay malapit sa nasisiraan ng loob at inililigtas niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Maraming suliranin ang matuwid, ngunit sa lahat ng ito'y inililigtas siya ni Yahweh. Kapatid, gusto ko po muna dun tayo sa last phrase. Maraming suliranin ang matuwid, ngunit lahat ng ito ay inililigtas siya ni Yahweh. Kapatid, ano ba ang pagiging matuwid? Ang pagiging matuwid, kapatid, ay hindi lamang sa paggagawa mo ng mabuti. Amen? Ang pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon ay ang pagkakaroon mo ng pananampalataya sa puso mo kay Kristo. Dahil ang pagliligtas ng Diyos, kapatid, ay hindi nakabase sa mga mabubuti mong gawa. Nakabase ito sa biyaya na binigay ni Kristo sa iyo na iyong tinanggap. Amen po ba? Kaya kapatid, available sa iyo ang kaligtasan ng Panginoon. Amen? Amen po ba?
Kaya kapatid, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon na kung nais mong lumaya ngayong gabi, nasaan ka man, ito na yung araw na palalayain ka ng Panginoon, ito na yung gabi na palalayain ka ng Diyos. Ang kailangan mo lang maniwala. Amen. Kasi kapatid, ang pagliligtas o ang deliverance ng Diyos ay available every day. Hindi lang tuwing devotion. Hindi lang tuwing nasa church ka. Hindi lang tuwing Sunday, kundi araw-araw, kapatid. Amen. Kung nanaisin mo ngayong iligtas ka ng Diyos at magtitiwala ka sa Kanya ng buong puso ngayon, kapatid, naniniwala po ako, ililigtas ka ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, kung mabasahin natin yung awit chapter 34, kapatid, ang konteksto nito ay isinulat to ni David matapos siyang iligtas ng Diyos. Kasi kung titignan mo kapatid, ito kasi karugtong to ng Samuel eh. Isinulat niya tong Psalms 34 noong tumatakas siya para patayin siya ni Saul. Takot na takot siya, napunta siya sa lupain ng mga Filisteo. Pero kapatid, iniligtas siya ng Diyos. Kasi sa kalagitnaan ng kanyang pagkatakot, kahihiyan at kawalang kasiguraduhan, naranasan niya ang Diyos. Amen. Sa kalagitnaan ng walang kasiguraduhan, sa kalagitnaang malayo siya sa bayan niya, sa kalagitnaan ng puro kaaway, naranasan niya ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga, ang bold niya sabihin o ang tapang niyang sabihin na, dumaing ka sa Diyos, ililigtas ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos, at ang Diyos hindi kayo iiwan kahit napapaligiran ka na. Amen. Sino dito napapaligiran na ng problema? Napapaligiran ng sakit, napapaligiran ng utang, napapaligiran ng mga kung sino-sinong mga tao na wala namang naidadagdag sa buhay mo, no? Amen. Kung napapaligiran ka ng mga ganyan, kapatid, naniniwala po ako na hindi kayo iwanin ni Lord kasi anak ka niya. Meron bang isang magulang na pinabayaan ng kanyang anak? Meron bang isang magulang, kapatid, na hindi niya tinignan yung kaligtasan ng kanyang anak? Amen. Kung ang tao, kapatid, ay nagiging mabuting magulang, paano pa kaya ang Diyos hindi kanya iiwan o pababayaan man? Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, kung makikita natin, etong Psalms 34, bagamat ang ganda pakinggan, no? Kumbaga pag tinignan mo, nakaka-bless naman. Pero maintindihan mo sa likod ng napakagandang sinabi ni David, ito po ay isinulat niya hindi nakabase sa komportableng buhay, kundi isinulat niya ito mula sa karanasan niyang paghihirap. Matinding pagsubok at lalong-lalo na hindi kasiguraduhan pero iniligtas pa rin siya ng Diyos. Kagabi po kapatid, may kausap po akong young people, sabi ko sa kanya, dapat hindi ka sumasagot sa nanay mo, sabi ko. Kasi ang POV niya to, isang anak na wala ng nanay at tatay. Sabi ko sa kanya, nagsasabi ako sa'yo kasi hindi mo alam ang buhay ng magulang mo kung hanggang kailan na lang. Amen? Kaya kapatid, kung titignan mo itong Psalms 34:17 to 19, o kaya yung kung iba sa inyo kapatid, memory verse to o life verse to, kapatid, tandaan mo, hindi to isinulat mula sa komportableng buhay. Isinulat to mula sa hirap na buhay, pero iniligtas ng Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, itong live na to, sabi ko sa inyo, it's more than live. Kasi kapatid, naniniwala po ako na may gagawin po ang Diyos dito. Amen. Wait lang po, i-charge ko lang po. Nalobat pala ako. Yan. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, may mga problema ka man sa pamilya. Sino po problemado sa pamilya? Sige nga po, para lang alam ko.
Sino po problemado sa pamilya nila dyan? Taas po kamay. Yan. Problema sa pamilya. Problema sa health. Kung may health problems po, taas niyo po kamay niyo. Problema sa trabaho. Kung may mga problemado sa trabaho dyan, problema sa pag-aaral, problema sa ministry, iniwan ng jowa, iniwan ng tao, pinabayaan ng tao, kapatid. Ang Diyos, hindi ka iiwan. Marami ka ng problema, hindi man mawala-wala yan, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen. At kahit bago ka pa lang dito, kapatid, pinapasabi sa iyo ng Panginoon, hindi ka iiwan ng Diyos. Yun po yung nagustuhan ko sa Panginoon, kapatid. Kasi kung tutuusin, kapatid, ang dami nating kapalpakan sa buhay. Tama po ba? Sino ba ang perfect ang buhay? Wala pong perfect ang buhay. Sobrang dami nating pinagdaanan, sobrang dami nating hindi kayang ibalik sa Panginoon. Pero kapatid, sinasabi po ng Diyos sa iyo ngayon, hindi man mawala mga problema mo, pero hindi ka iiwan ng Diyos sa kalagitnaan ng problema mo. Amen? At kahit matapos ang problema mo, hindi ka rin iiwan ng Diyos. Magpapatuloy pa rin siyang mamahalin ka, sasagutin ka, pakikinggan ka, yayakapin ka. Amen? Kaya kapatid, himay-himayin natin to. Amen? Ready na ba? Verse 17. Tingnan mo anong sabi dyan. Dumaraing ang matuwid at sila'y dinirinig ni Yahweh. Amen? Dumaraing ang matuwid at sila'y dinirinig ni Yahweh. Amen? Napakagandang phrase, napakagandang verse. Ang salitang dumaraing, kapatid, ito po ay nagpapakita ng isang pusong desperado na. Minsan ka na ba naging desperado? So, sobrang desperate mo, kapatid, di ba meron kang mga maling nagagawa? Tama? Sobrang desperate mo, pinipilit mo kahit nakakahiya na. Kahit ba ganito, kahit ano bang consequences niyan, gusto ko eh. Di ba? Kung dati, mali ka magdesisyon, ngayon ang tamang pagiging desperado. Na alin? Na ang Diyos ang siyang nakikinig ng mga daing ko sa buhay. Amen? Kaya nga sabi dito, dumaraing ang matuwid at sila'y dinirinig ni Yahweh. Hindi po sinabi dito na pag matuwid ka, wala kang problema. Minsan bang naisip mo yun, kaya wala sigurong problema yan kasi lagi naman yan nag-church eh. Tingin mo ba yun? Kapatid, ako nga preacher na, dami pang problema eh. Amen ba? Hindi po yan sa ginawa mo, kapatid. Ulitin ko ha. Lahat tayo may problema. Iba-iba lang tayo ng outlet sa buhay. Tama? Kaya kung titignan mo yung talata, kapatid, hindi po dyan sinabi na matuwid. Ang matuwid ay walang problema. O kaya naman, ang matuwid ay hindi na iiyak. Hindi po sinabi dyan yun. Ano pa? Ang matuwid ay hindi na nasasaktan. Akala lang nila yun. Amen? Ang dami na nating luhang iniyak. Ang dami na nating problemang pinroblema. Marami na rin pagkakataon na nasaktan tayo ng tao, ng desisyon natin, ng instansya sa buhay. Pero kapatid, ang sinabi nung talata, amen, ulitin ko po yung talata, dumaraing ang matuwid at sila'y dinirinig ni Yahweh. Kapatid, ang taong matuwid sa harapan ng Panginoon ay dinirinig ni Yahweh. Amen. Ang kailangan mo lang dumaing. Ano ba yung pagdaing? Iiyak mo lahat sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos. Kasi napakahalaga ng katotohanan to, kapatid. Ulitin ko ha. Kapag sila'y dumaraing, sila'y dinirinig ni Yahweh. Napakahalagang at totoong katotohanan, kapatid.
na maraming tao na pakiramdam nila na walang nakikinig sa kanila dahil ang dami nilang pinagdadaanan. Amen? Pero hindi nila alam, hindi po bingi ang Diyos sa mga panalangin natin. Amen? Amen ba? Kaya kapatid, lagi mong tandaan, ang deliverance ng Diyos ay available kasi naririnig ng Diyos ang panalangin mo. Amen? Kaya nga kapatid, kailangan mong magsabi sa Diyos eh. Naniniwala po ako, papalayain ka ng Diyos. Kung ikaw may problema sa negosyo mo, papalayain ka ni Lord. Kung ikaw may problema sa personality mo, papalayain ka ni Lord. Kung ikaw ay may problema sa mga hinaing mo sa buhay, palalayain ka ni Lord. Kung may problema ka sa relationship, papalayain ka ni Lord. Bakit? Dahil nagsabi ka. Amen. Kapatid, wag mong i-treat si Lord na alam na yan ni Lord, kaya ibibigay na lang niya kung ibibigay niya. Mali. Ang sinasabi po ng lagi ng Bible, humingi ka at ikay bibigyan. Amen? Katulad nitong Psalms 34 verse 17, dumaing ka at ikaw ay pakikinggan. Amen? Dumaing sa Diyos. Kasi kapatid, ang bawat bugtong hininga mo kapatid, naririnig ng Panginoon. Ang bawat luha mo nakikita ng Diyos, ang bawat panalangin mo ay umaabot sa Panginoon. Sabi nga sa Exodus ang kanilang mga panaghoy ay inabot ang trono ng Diyos. Amen? Ang kailangan mo lang, dumaing sa Panginoon. Amen? Ate Dan, Ma'am Shidan, no? Naniniwala po ako, ibuhos mo lang lagi yan sa Panginoon. Amen? Alam mo kapatid, maraming beses, tanong ko po sa inyo, di ba maraming beses na hindi ka naiintindihan ng tao? Tama ba? Maraming beses kapatid na pinaliwanag mo naman yung sitwasyon mo sa ibang tao pero hindi sila naniniwala. Maraming beses kapatid na sinabi mo naman sa ibang tao na ito yung, hindi lang sa ibang tao, pamilya mo na lang, kaibigan mo na lang, best friend mo na lang, relationship mo. Sinabi mo yung hinaing mo sa kanila pero hindi nila pinapakinggan. Di ba? At sasabihan ka pa nila, nagdadrama ka lang. Ang arty-arty mo naman, di ba? Pero kapatid, kung i-reject ka man ng tao, hindi ka i-reject ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kapatid, uulitin ko po. Hindi ka man maintindihan ng tao, pero maiintindihan ka ng Diyos. Marami kapatid, naniniwala po ako dahil kayo po ay naghahanap na sa Diyos, meron ng mga nawiwirduhan sa inyo. Bakit nagbabasa ka na ng Bible? Nung isang araw kapatid, may nagchat sa akin. 'Di ba may assignment tayo? Bukas na po ang end ng assignment natin, 'di ba? May assignment tayo na alin po? Ang assignment po natin kapatid ay maghanap tayo ng 10 na pwede nating ipag-pray, 'di ba? Meron pong isang kapatid na kinausap niya yung kanyang kapatid, hingi lang ng prayer request. Anong sabi? Huwag mo akong idamay dyan. Ibablock kita. Grabe naman, di ba? Imagine mo, ganun na po katindi ang society natin ngayon. Di ba? Ganun na katindi yung perspective ng mga tao ngayon. Na pag ikaw ay nagpe-pray na para sa kanila, weirdo ka na. Pero okay lang yun. Amen? Hindi man nila maintindihan yung ginagawa mo ngayon, pero naiintindihan ng Diyos. At i-honor ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. At lalong-lalo ng pinakamahalaga kapatid. Kaya nga, ulitin ko yung verse ha, dumaraing ang matuwid at sila'y dinirinig ni Yahweh. Kapatid, kapag wala nang nakakaalam ng mga problema mo, alam yun ng Diyos. Marami sa atin, hindi naman tayo nagsasabi ng mga problema natin. Tama ba? Pangiti-ngiti tayo pero dami mo palang pinagdadaanan. May nangamusta sa'yo, okay lang ako. Pero ang dami mo na palang pinagdadaanan. May mga
Nagsabi na pala sa'yo ay may mga nakakapansin na ng bigat mo, pero dinideny mo pa rin. Tama? Pero kapatid, tandaan mo, kahit anong tago mo, hindi mo yan maitatago sa Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, naniniwala po ako, ginagamit po ng Diyos itong live natin para maintindihan mo na kailangan mo nang kausapin si Lord. Kailangan mo na ng paglingap ng Diyos. Kailangan mo ng ibigay yan sa Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, lagi, di ba, sabi po ng James chapter 5 verse 13, sige po, type mo nga dyan, James chapter 5 verse 13. Sige, alam ko, narinig nyo na to sa akin, pero pinapaulit ng Lord eh. James chapter 5 verse 13. Pag binuklat nyo po yan kapatid, ito po ang sinasabi. Kung may pagdurusa, manalangin. Kung may kagalakan, magpuri sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, pag may problema ka, saan ka tatakbo? Sa Diyos. Kapag may takot ka, saan ka tatakbo? Sa Diyos. Kung may sakit ka, saan ka tatakbo? Sa Diyos pa rin. Kung may utang ka, saan ka tatakbo? Sa Diyos pa rin. Amen. Hindi sa tao, hindi sa sariling lakas mo. Alam mo kapatid, sa totoo lang, at nakasulat din sa Biblia, at naobserbahan ko rin sa buhay ng isang tao, pag nanangan ang sarili niya, ang isang tao sa sarili niya kapatid, it will always bound to failure. Why? Hindi naman kasing matibay na sandigan sarili natin. Tama, mali? Ang dami na natin mga desisyon, puro palpak. Akala ko tama. Akala ko kasi ganito outcome. Hindi ko inaasahan, ganito pala. Kaya nga kapatid, kailangan mong kausapin ang Diyos. Dumaing ka sa Kanya ng pinagdadaanan mo dahil naiintindihan ka niya at alam niya ang tama para sa'yo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Inom lang po ako. Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, ang pagdaing, ang pag-iyak, o pag-attend sa ganito, o pagpapapray sa iba ay hindi po kahinaan, kundi ito ay kalakasan. Mamaya po, I will pray for you. Amen? Pero ngayon kapatid, naniniwala ako na kinakausap ka na ng Diyos na hindi po kahinaan ang paglapit sa Diyos, kundi ito ay kalakasan. Mapahiya ka man sa iba, hayaan mo yan. Sabihin man nilang religious ka na, sabihin mo na weirdo ka na, sabihin nila na, hala, ganyan ka na, nababaliw ka na ba? Okay lang yon. Ang mahalaga, nasa Diyos ka. May kanta pong ganun eh, baliw sa Panginoon. Sabihin man nilang ako'y baliw. Okay lang. Ang mahalaga, nagpupuri ako sa Diyos. Ang mahalaga, nasa Panginoon pa rin ako. Amen ba? Kaya kapatid, saan ka lalapit? Sige nga. Saan po kayo lalapit? Sige po, comment nyo dyan kung saan kayo lalapit. Kay Kumari ba? Kay Jesus sa Panginoon. Amen. Palakpakan na si Lord. Hallelujah. Amen. Second point. Second point kapatid. Ang Diyos ay lumalapit sa mga nasisiraan na ng loob. Sino po dito nasisiraan ng loob? Sino dito basag na, wasak na? Sino dito dami ng pinagdadaanan, hindi na alam kung ano mangyayari. Kapatid, tingnan mo ha. Si Yahweh ay malapit sa mga nasisiraan ng loob. Sa English po, God is close to the brokenhearted. Pero pinili ko yung Tagalog para mas naiintindihan mo. Si Yahweh ay malapit sa mga nasisiraan ng loob. Sobrang discouraged natin. Tama ba? Minsan kapatid, yung inaasahan mong kakampi mo, hindi mo pala kakampi. Aroy. Yung may inaasahan kang dapat darating pero hindi dumating. Aroy. Yung akala mo smooth na lang lahat pero bigla na lang mawawala. Aray. Akala mo okay ka na, hindi pa pala. Aray. Amen. Di ba kapatid?
Maraming mga pagkakataon, kapatid, na nakakasira ng kalooban natin, nasisiraan na tayo ng isip, ng puso. Pero kapatid, ito po ay isa sa mga pinakamagandang pangako ng Diyos mula sa Biblia. Malapit siya sa mga nasisiraan ang loob. So, kung titingnan natin, kapatid, kung we will get deeper dito sa Word of God. No? Ano ulit sa Tagalog? Si Yahweh ay malapit sa mga nasisiraan ng loob. Ibig sabihin pala, pag nasisiraan na ka na pala ng loob, o kaya naman discourage ka na, o kaya naman malungkot ka na, o kaya naman basag na ang puso mo, hindi pala lumayo si Lord sa'yo. Lumapit pala siya sa'yo. Amen ba? Amen? Kaya nga, kapatid, napakahalaga nito na maintindihan mo ngayon. Si Lord mismo ang lumalapit sa'yo pala. Kasi malapit siya Di ba? Tama, mali. Kung titignan mo lang sobrang linaw po mula sa salita ng Panginoon. Si Yahweh ay malapit sa mga nasisiraan ng loob. Sobrang linaw. Hindi mo na kaya wala na tong dapat idagdag, o kaya naman wala na tong dapat ipaliwanag pa. Kapatid, pag pala hindi na pinagdadaanan mo, mas malapit pala ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya kapatid, kailan ka huling umiyak? Kasama mo si Lord noon. Amen? Kailan ka huling nasaktan? Kasama mo si Lord noon. Kailan ka huling nahirapan? Kasama mo si Lord noon. Kasi nga, malapit siya saan? Sa mga nasisiraan ng loob. Amen? Kasi kapatid, pag madalas, sino po ang may mga problema dito? Di ba pakiramdam mo malayo si Lord sa'yo kasi may problema ka? Tama ba? Sabi mo nga dyan, totoo po kuya. Di ba? Kung titignan naman talaga natin, pag may problema tayo, pakiramdam natin malayo si Lord, nasan ka ba? Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa hindi nararamdaman? Pero alam mo kapatid, kasinungalingan ng kaaway, nasasabihin niya sa iyong malayo si Lord. Kasi ang katotohanan mula po sa salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos, kapatid, mananatili, maglaho man lahat, mananatili po si Lord. Tama? Mananatili ang kanyang salita. Sinasabi po mula sa kasulatan na malapit sa mga nasisiraan ng loob. Sino? Ang Diyos. Amen? Kaya kapatid, pag may dinadanas kang problema, wag mong sasabihin na ang layo mo naman, Lord. Hindi. Dahil ang katotohanan po na nagmumula sa Biblia, malapit ang Diyos sa mga nasisiraan ng loob, sa mga nalulungkot, sa mga durog na, sa mga pagod na. Malapit po ang Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, hindi po aksidente na nandito ka. Hindi na nagkataon lang na napadaan to sa'yo. Hindi lang to kapatid na typical na live. No. Ito po ay salita ng Diyos. At sinasabi at pinapaalala sa iyo ng Diyos, malapit ang Diyos sa iyo kung may pinagdadaanan ka. Bakit? Dahil kung malayo pa rin ang Diyos, tas may pinagdadaanan ka, hindi mo na yan kakayanin. Kaya alam ng Diyos na kailangan mo siya, instead na ikaw ang lumapit, ikaw ang nilapitan. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Imagine mo yun, lumapit siya sa iyo. Papalapit sa'yo, malapit sa'yo. Layo ka ng layo, lapit siya ng lapit. Kaya nga ano yung kanta ng goodness of God? Amen, your goodness is running after me. Totoo yun. Biblical yun. Amen. Kapatid, ang ating Diyos ay hindi lang Diyos ng nagtagumpay, kundi Diyos din ng mga nahihirapan at nagpapagal. Amen. Ayan, si Ate Angel nag-comment. Ayan po, sama niyo po lagi sa prayer si Ate Angel. Ate Angel, pwede ko bang sabihin yung testimony mo? Sama niyo po sa prayer yan kapatid. Ako lang, wala lang akong time kasi
Sobrang busy ko talaga pero pinagpe-pray ko yan, ating kapatid na Angel, no? Si Ate Angel po, may anak po yung may special needs. Pero, hindi yan nakalimot sa Diyos. Kaya sinasabi ng Lord sa'yo, Ate Angel, si Yahweh ay malapit sa mga nasisiraan ng loob. Sabi mo sa akin, di ba? Lutang-lutang ka. Sabi niya, hindi na ako makapag-desisyon ng tama, kuya. Parang lutang po ako. Ngayon, pinapaunawa sa iyo ng Diyos, si Yahweh ay malapit sa mga nasisiraan ng loob. Amen. Pwede ba ikwento yung prayer request ni Andy, Ate Angel? Yes, we will pray. We will pray for Alfredo, kuya. Amen. Pwede ko ba ikwento, Ate Angel? Hinintay ko lang eh. Tingnan natin kasi gusto ko pong magpaalam bago ko sabihin, no, pa. Hindi ako chismoso, no? Yes! Oh, praise God! Totoo ba, Ate Angel? Purihin po ang Panginoon. Tingnan niyo po sa Ate Angel. Praise God naman. Salamat sa Lord. Tingnan mo ha. Si Andy po, kapatid, ay may seizure. At the same time, nahihirapan pong huminga. So, kailangan niya pong tubuhan para makahinga. Pero ngayon, no, si Andy ay seizure-free and hindi siya matatrack. Tama ba? Amen? Ano ba, claiming ba yan o talaga nangyari na? Kung nangyari, God is good. Kung claiming pa lang, purihin pa rin ang Panginoon. Amen? Kaya kapatid, hindi po nawawala sa prayer request ko yan. O claiming pa lang, ipag-pray natin kapatid. Na mawala na yung seizure niya at the same time, hindi na siya matubuhan. Faith natin yun eh. Pero kapatid, tingnan mo ha, ang hirap kaya bilang isang anak, ay bilang isang nanay, na sabihan yung anak mo kailangan ng tubuhan. Hirap nun, no? May special needs pa. Pero kapatid, pinapaalala sa iyo ng Lord, Ate Angel, si Yahweh ay malapit sa mga nasisiraan na ng loob. Hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. At isa lang si Ate Angel sa maraming may pinagdadaanan. Alam ko may pinagdadaanan ka din. Kaya mamaya kapatid, we will pray. I will pray for you. Amen? Even general to kapatid, even pangkalahatan to, pero receive the prayer. Dahil ang Diyos pa rin ang nakakarinig sa iyo at naniniwala ko malapit ang Diyos sa mga nasisiraan ng loob. Amen? Kaya nga kapatid, alam ko most of you guys na nandito ngayon, kaya ka lumapit sa Panginoon kasi may pinagdadaanan ka. Tama ba? Imagine mo, isipin mo na lang, no, bakit kaya sa tuwing meron akong problema, lagi kong nahiisip ang Panginoon, malapit siya eh. Amen? Bakit naman kung kailan ang dami kong problema tsaka ako napapanood yung mga gantong live? Kasi nga malapit si Lord sa'yo eh. Kapatid, kahit na sobrang lungkot na ng buhay mo, kasama mo pa rin ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos kapag nasasaktan ka. Kasama mo ang Diyos pag nabibigo ka. Kasama mo ang Diyos kung ikaw ay namatayan. Kasama mo ang Diyos kapatid pag pagod ka na. Kasama mo ang Diyos pag gusto mo ng sumuko. Lalong kasama mo ang Diyos pag babangon ka na sa buhay. Amen? Ito ang encouragement sa iyo ng Panginoon. Ang Diyos ay handang tulungan ka at ibangon ka. Amen? Ang kailangan mo lang, piliin ang Diyos. Amen? Lagi ko po itong illustration. Meron ba sa inyo kapatid na nagbuhat na nung ayaw bumangon? Amen? Amen? Uy, baka mamali kayo ng perception ha. Kasi nakita ko po Chelsea May, no? Kaya pala sobrang lugmok ko, andyan si Lord po. Kapatid, hindi po si Lord ang naglalagay sa iyo ng kalungkutan. Amen? Ang sinasabi po ng Diyos, nariyan siya sa panahon ng kalungkutan mo. Amen? Hindi porket nandyan si Lord malungkot ka, hindi. Sinasabi po ng salita ng Panginoon, nariyan siya sa kalungkutan mo. Amen? Amen po ba? Ito mo kapatid ang hirap po kayang ibangon ng isang tao na ayaw niyang bumangon. Tama, mali? Kahit anong bangon mo dyan, binuhat mo na.
Hindi pa rin yan babangon, nakaganyan pa rin yan. Di ba? Ngayon kapatid, kung gusto mong tulungan ka ng Diyos, tumayo ka din. Pag itinayo ka na ni Lord, tumayo ka. Hindi yung, ayoko na Lord, ayoko pa, 5 minutes pa. Hindi ganun. Kaya nga anong sinasabi ng Panginoon? Dumaing ka sa Diyos. Dumaing ka kay Yahweh. May gagawin ka, lumapit sa Diyos. Amen? Imagine mo kapatid, lumapit ka lang sa Panginoon, malapit ka na nga. Kumbaga, nakatalikod ka, paglingon mo, andyan na kagad si Lord, pero kailangan mong lumingon. Amen? Alam mo kapatid, ang proof na kasama mo ang Diyos ay yung araw-araw mong buhay. Ako kanina kapatid, nagdadrive po ako Nung nagdadrive po ako, bigla pong may pumasok na motor. Alam ko, iningatan ako ng Diyos. Naatras ako, biglang may pumuntang kotse. Alam ko, iningatan ako ng Diyos. Walang nangyari. Anong ibig ko sabihin kapatid? Magpapasalamat ka sa Diyos kasi nandito ka pa rin, humihinga ka pa rin, may problema ka, oo, pero iniingatan ka pa din. Amen? Kaya kapatid, ano man ang pagdaanan mo sa buhay, kailanman hindi po lumayo ang Diyos sa'yo. Ikaw ang lumayo, pero nakasunod pa rin siya. Amen? Kasi sabi rin po sa Psalms, He is keeping track of your sorrow. Amen? Kaya mas matindi pinagdadaanan, mas lalo siyang lalapit sa'yo. Amen? Kaya kapatid, yun po yung kagandahan sa presence ng Panginoon. Alam mo kapatid, hindi mo kailangan ng answered prayer. Amen. Alam mo kung anong kailangan mo? Presensya ng Diyos. Kasi kapatid, nakaranas na po ba kayo nung yung para bang meron kang mahal sa buhay o kaya may special kang tao sa buhay mo. Kahit hindi kayo mag-usap, basta nandyan lang siya, okay ka naman. May ganun ka ba? Di ba may ganung mga moment? Basta andyan ka lang, basta within the vicinity ka lang, walang problema. Di ba? Kahit hindi kayo mag-usap, kahit wala man kayong gawin o kaya naman, basta andyan lang siya. Payapa ka, di ba? Kung sa tao nga naranasan mo yun paano pa kaya sa Diyos? Amen? Kung sa tao, pag nandyan yung presence nila, nagiging okay ka, paano pa kaya kung nasa Diyos? Kaya kapatid, wag mong hanapin yung presence sa tao kundi sa Diyos. Amen ba? Amen? Tama. Ang problema kapag nasiksik, naliglig, nakakalimutan na. Tama. Nakakalimutan mo talaga si Lord pag may pagpapala na. Kaya titignan mo kapatid, meron pong cycle ang buhay Di ba? Kaya nga yung topic natin kagabi, let me lead my life, Lord. Di ba? May cycle naman yung buhay. Ngayon okay ka, bukas hindi na. Kaya kapatid, merong pinahihintulutan ng Diyos na problema sa buhay mo kasi gusto talaga ng Diyos lumapit ka sa Kanya fully. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, may mga bagay o may mga pagkakataon na hindi po aalisin ng Diyos yung bagyo. Pero alam nating hindi tayo nag-iisa sa bagyo. Amen. Tingnan mo nung lumakad si Pedro, inalis ba ni Lord yung bagyo? Hindi niya po inalis. Pero nandun si Jesus. Amen. Kaya nga nakapaglakad pa si Pedro ng ilang step kasi nakatingin siya kay Jesus. Pero nung mapansin na yung bagyo, ano nangyari? Unti-unti nang lumubog. Ganon din sa buhay kapatid. Tumingin ka kay Jesus at kay Jesus ka lang tumingin. Amen?
At kahit may bagyo, tuloy pa rin ang buhay. Kay Jesus pa rin tayo. Amen? Para hindi ka lumubog, saan ka dapat titingin? Sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! Kaya kapatid, ano pong sabi nitong ano natin? Si Yahweh ay malapit sa mga nasisiraan ng loob. Kaya nga kapatid, nung lumubog si Pedro, abot pa rin siya ni Jesus eh. Amen? Di ba? Inangat pa rin siya ng Panginoon. Bakit? Bakit kapatid? Kasi ang Diyos ay malapit po sa iyo at sa akin. Iwan man natin siya kapatid, pero hindi tayo iniiwan ng Diyos. Amen. Ito yung kagandahan ng Diyos sa buhay natin. Ako kapatid, honestly ngayon, meron po akong medyo kabigatan sa puso. Pero kahit ganun, sabi ko sa Panginoon, Lord, ayoko nang umalis sa'yo. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, presence ng Panginoon ang kailangan mo. Amen. Hindi ka nag-iisa. Sabihin mo nga niya sa comment section, hindi ka nag-iisa. Amen. Hindi ka nag-iisa kapatid. Mahal ka ng Diyos. Amen. Hindi ka nag-iisa. At kung pakiramdam mo mag-isa ka kapatid, message mo ko. I-replyan kita. Para lang iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Amen. Kaya nga kapatid, sa totoo lang po, isa po sa mga puso ko talaga sa Panginoon. Kaya ako po to inaaraw-araw tong devotion kapatid. At hindi po ako sa tao nag-commit, sa Diyos po ako nag-commit. Kaya ako to inaaraw-araw kasi ang dami po naghahanap ng salita ng Diyos eh. Ang dami po nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon at pinapaalala sa'yo, hindi ka nag-iisa. Amen. Amen. Kaya kapatid, tandaan mo, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, kita yan ng Diyos at pag nakita yan ng Diyos, may gagawin siya. Amen ba? Amen. Hallelujah. Third point. Marami-raming point to kapatid kasi mahaba po yung verse natin eh. Third point. Ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa nawawalan ng pag-asa. Sabi po dito sa verse 18 no, at iniligtas niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi lang sugatan yung puso mo, tama ba? Kung hindi, wala ka ng pag-asa. Sino po dito nawala na ng pag-asa? Ayan, hello po Ate Elizabeth, no? Marami pong OFW dito nakikinig sa atin kapatid. Nawalan na ng pag-asa. Tama? May na-counsel ako kapatid na nagpapadala siya para magkabahay dito pero ginastos ng mga taga dito. Walang bahay. May mga kinounsel ako kapatid na loko ang asawa sa Pilipinas. Niloko sa pera. Kaya nga kapatid, may live akong ganito eh. Para po sa mga nahihirapan kapatid. Sugatan ka na, wala ka pang pag-asa pero ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Tama? Ano pa? Meron tayong mga kapatid na may sakit. Para bang upos ng kandila na nanghihina. May kapatid tayo dito kapatid, may utang na 30 million. Hindi lang 30, iba, hindi lang di man 30 million, pero may 10K, may 15K, may 50K. At yung nagpapahirap, yung mga naniningil na namamahiya, tama ba? Paano naman yun? Wala nang pag-asa, di ba? Kung hindi man pera problema, pamilya naman. Nilayasan, iniwan, kinutya, minamaltrato,
pinapahiya, sinusuhulan, pineperahan. Daming problema sa bahay, wala ng pag-asa. Kundi man sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, walang pag-asa. Pero kapatid, kahit ganon, lagi mong tandaan, inililigtas niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Amen? Amen po ba? May mga tao kapatid na ngumingiti, sino dyan yung palangiti, pero pagod na pagod na. May mga taong nagpapatuloy pa rin sa paglalakad, pero pagod na pagod na. Merong mga kapatid na binigay naman lahat, hindi naman na-appreciate. Walang pag-asa. Pero alam mo kapatid, kung sa forte at sa forte lang din, forte po ng Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Kaya nga 'di ba? Sabi po nung, alam niyo po yung kantang Matibay na Sandigan, 'di ba? Saan nanggagaling ang tulong ko? Sa Diyos nagmumula ang tulong ko. At ang pag-asang ito ay hindi ako ipapahiya. Kapatid, hindi ka ipapahiya ng pag-asang pinanghawakan mo sa buhay mo. Amen ba? Hindi man maging okay yung buhay mo ngayon, o kaya naman meron kang pinagdadaanan ngayon na hindi mo maintindihan. O kaya naman nasa kalagitnaan ka ng problema ngayon kapatid. Lagi mong tandaan, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa iyo ng buhay. Amen po ba? At kung hindi man nangyari ngayon yung hinihingi mo, lagi mong tandaan, you can hope to God because He is the God who is faithful. And what He started in you, He will bring it to completion. Amen po ba? He will bring it into completion. Tatapusin niya. At yun yung magandang pag-asa sa Panginoon, hindi ka iniwan. Amen ba? Kaya kapatid, hindi ko man maintindihan fully yung mga pinagdadaanan nyo. May mga kapatid na lugi sa negosyo, may mga kapatid na iniwan, may mga kapatid na wala ng pag-asa. May mga kapatid may sakit para bang hindi na gumagaling. Pero kapatid, lagi mong tignan ang Diyos na nagliligtas sa iyo pag wala ka ng pag-asa. Amen. Kaya nga kapatid, napakaganda po na sabihin sa Panginoon, Lord, hindi man maganda pinagdadaanan ko ngayon, pero ikaw ang Diyos na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Amen. At hindi lang to kwentong barbero kapatid. Minsan may nagsabi kasi kwentong barbero lang yan. Kapatid, hindi to kwentong barbero. Ginawa ng Diyos sa akin. Naging mabuti po ang Diyos sa akin. Naging tapat po ang Diyos sa akin at naniniwala ko naging tapat din sa iyo. Kaya nga napakahalaga kapatid ng testimony. Kung may pagmamalaki kang testimony sa Panginoon kapatid, gawin mo na. Amen. Kasi kapatid, hindi mo alam na may nangangailangan pala niyan. Amen. Amen po ba? Ipagyabang mo ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa iba kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga ako kapatid, lagi po ako nagsasabi sa inyo, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Amen. Ito mo, katulad niyan, ang yabang mag-comment. Mute ka tuloy. Sige, yabangan niyo po yung comment dito ha. I-mute ko po kayo. At wag sana po sasama ang loob nyo kasi iniingatan ko po yung mga nakikinig ng tama dito. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo sa Bible kapatid, paulit-ulit po natin itong mababasa at makikita. Amen. Si Joseph nasa bilangguan pero hindi po iniwan ng Panginoon. Si Ruth, balo. Amen. Pero binigyan ng bagong simula.
Amen? Si Peter, bumagsak, pero binalik ng Panginoon. Si Lazaro, namatay, ngunit muling binuhay ng Diyos. Si Pedro, nagkamali, ni-restore ng Diyos. Si Pablo, nakapatay, murderer, nanguhuli ng mga Kristiyano, binago ng Diyos. Ako, may anxiety and depression, binago ng Diyos. Ako, addict ako dati, sugarol pa, pero binago ng Diyos. May live-in partner ako dati, pero binago ng Diyos. Ikaw, dami mo rin kapalpakan sa buhay, pero binago ka ng Diyos. Amen. Kasi kapatid, inililigtas ng Diyos ang mga nawawalan ng pag-asa. Pagod ka na sa buhay mo kapatid, hindi pa humihinto si Lord sa'yo. Sabi mo nga dyan sa comment section, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen. Tatapusin niya kapatid. Kaya kapatid, lagi mong tandahan, ang Diyos na buhay ay merong kakayahang gumawa ng himala sa mga sitwasyon na para bang imposible. Amen. Kaya nga nothing is impossible for God. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Panginoon. Ang kailangan mo lang maniwala at magtiwala. Kaya ang tanong ko, naniniwala ka ba? Amen. Kung naniniwala ka kapatid, sabihin mo nga dyan, naniniwala ako sa Diyos. Amen. Naniniwala ako kay Jesus. Amen. Ang Diyos ay ang Diyos ng himala. Tandaan mo yan kapatid. Kaya kahit ano pang pinagdadaanan mo kapatid, meron kang pag-asa sa Diyos. Kaya nga anong sabi ng Isaiah kapatid, alam mo kapatid, bakit hindi ka nakatingin sa pag-asa na binigay sa iyo ng Panginoon? Tanong niyo po ako, bakit kuya? Sige kapatid. Sabihin niyo po sa akin. Tanong niyo po, kuya bakit? Babasahan ko po kayo. Yan. Alam mo bakit hindi mo nakikita pagpapala ng Diyos? Ayan o. Mas maganda pala sa English. Teka lang po, kunin ko yung English. Ayan. 18. Isaiah 43:18-20. Sige nga po, buklatin nyo nga po Bible nyo. Isaiah 43 verse 18-20. Alam mo kung bakit hindi ka tumitingin. Hindi ka tumitingin sa mga ginagawa ng Diyos. Ito po ang sabi ng Bible. Forget former things, do not dwell on the past. Ang problema sa iyo, nakatingin ka pa rin sa nakaraan. Nakatingin ka pa rin sa mga bagay na lumipas na sa buhay mo. Kawawa naman ako, wala naman akong kwenta, iniwan man ako, niloko man ako, mahirap na lang ako, ganito na lang ako. Laging ganun ka. Sabihin mo hindi. Ganun ka kapatid. Lagi mo na lang kinakaawaan yung sarili mo. Lagi mo na lang sobrang negative ang tingin mo sa sarili mo. Ang sabi ng Bible, forget the former things. Do not dwell on the past. Isaiah 43 verse 18. Punta tayo sa 19. See, I'm doing a new thing. Sobrang ganda. Sabi po sa Tagalog, masdan mo. Amen. Masdan mo, kapatid. Isaiah 43 verse 18-20. Hindi ba okay yung audio ko? Pacheck nga po kung okay. Malinaw po ba? Kasi wala po akong gamit na mic. Ito naman yung lagi kong ginagamit But anyway, Isaiah 43:18-20. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay nagaganap na hindi mo pa ba nakikita? Amen. Ulitin ko Kaya hindi mo nakikita mga pagpapala ng Diyos, nakatingin ka kasi sa nakaraan. Ito mo pag sinabi ko, anong nangyari sa'yo sa nakaraan? Ang bigla mong naaalala yung mga problema mo, tama mali? Dapat mas nakikita mo na ang nakaraan mo kung paano ka binago ng Diyos.
Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi ng verse 18, no? Isaiah 43:18 ay 43:19. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito pa maganda. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Kapatid, gumagawa na ang Diyos sa'yo ng bagong bagay. Hindi mo pa ba ito makita? Kahit ngayon kapatid, pinapalaya ka ng Diyos, hindi mo pa ba ito makikita? Kaya nga kapatid, pag nagpipray kami ng deliverance, lagi namin sinasabi, mag-thank you ka na kay Lord. Kasi the moment na ipagpipray ka pa lang, malaya ka na. Amen? The moment na lumuhod ka sa panalangin kapatid, pinalaya ka na ng Diyos doon. Ang kailangan mo na lang tanggapin ito. Ang kaso ang problema, nung pinalaya ka, hindi mo naman tinatanggap yung kalayaan. Ganito pa din ako, ganito pa rin ako. Kapatid, kung titignan mo kapatid, ano bang sabi ng Bible? If anyone sets free, he is free indeed. Ibig sabihin, malaya ka na. Amen? Hindi mo man makita, pero dapat naniniwala ka na. Bakit? Yun kasi ang faith eh. Faith is you do not see, but you still believe. Hindi mo pa man din makita ngayon, pero alam mong malaya ka na. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kasi dapat tinitignan mo ang buhay base sa pangako ng Diyos. At hindi lang to positive thinking, kapatid. Magkaiba kasi yung positive thinking sa faithful. Pag positive thinker, pag merong pangit, nagiging negative yung positive. Pero ang faithful, hanggang dulo, doon pa rin ako sa pangako ng Diyos. Amen ba? Hallelujah! Amen! Kahit anong mangyari. Ako kapatid, may hika. Pero hindi na ako nagdadala ng inhaler. Bakit? Kasi alam ko, pinagaling na ako ng Diyos. Amen? Ako may mga utang pa rin. Ang dami pa nga eh. Pero sabi ko sa Panginoon, sa pagpapagal ko, bayaran mo yan, Lord. Ganun po ang faith ko sa Panginoon. Saan man mo ko dalhin, samahan mo ko. Saan man ako mag-preach, samahan mo ko. May tatanggap doon, alam ko, Lord. Kasi may ginagawa kang bago. At anong sabi ng Lamentations chapter 3 verse 23 to 24? Kung tama po ko. Mali. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Sige nga, buklatin niyo po. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Sige po, bilangin. Buklatin niyo po Sa Tagalog po ng Lamentations, panaghoy. Sige kapatid, buklatin niyo po. Buklat. Amen. Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23. Tingnan mo Sabi dito, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalilipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang kahabagan, dakila ang katapatan ng Panginoon. Sa English kapatid, the love and faithfulness of the Lord is new every morning. Bago kada umaga. Kaya nga dapat pag gumigising ka sa umaga, makita mo, mahal ka pa rin ni Lord, gumising ka eh. At kung ikaw naman ay kinuha na ng Panginoon, mas mahal ka ng Diyos doon. Bakit? Kapiling mo na siya. Amen? Kaya nga kapatid, lagi mong tignan yung kabutihan ng Diyos kaysa sa mga nangyayari sa buhay mo. At doon mo makikita na ang Diyos ay hindi ka iniwan. Amen? At doon mo rin makikita na binibigyan ka na pala ng pag-asa ng Panginoon, hindi mo lang to pinipiling tignan. Tama, mali? Di ba? Kung tutuusin kapatid, ang dami mong pagpapala sa Panginoon. Sino po dito nakakain na ng dinner? Taas nga kamay. Gabo, sino po nakakain na ng dinner? Dapat nagpasalamat ka sa Panginoon, may kinain ka pa. Amen. Yung sa mga nasa ibang yung nasa ibang lugar,
Sino po dito may natulugan na? Ikaw, may sarili ka bang kama? Kung wala ka man sariling kama, may bahay ka ba? Dapat pasalamatan mo si Lord dyan. Kung may kuryente ka na, dapat pasalamatan mo ang Diyos dyan. May pangligo ka, dapat pinapasalamatan mo si Lord dyan. May iniinom kang tubig, dapat pinapasalamatan mo si Lord dyan. Ano pong simple lang yung glorification na sinabi ng Bible eh. Sabi po ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Imagine mo yun. Miski kumain ka o uminom ka, dapat gawin mo to sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Eh kapatid, pag nagpe-pray ka ng pagkain, ganito ka lang, Lord, salamat po sa pagkain na to in Jesus' name, Amen. Ako kapatid, bawat Lord, ang sarap naman nito. Thank you Lord, praise God, may pagkain ako. Eh kanina kapatid, nag-ayos kami ng prayer room, ang pagkain namin, chicken spaghetti ng McDo. Baka naman. Sabi ko, thank you Lord. Amen. May nagbigay ng, anong tawag dito? Pandikoko. Salamat Lord. Lumabas, nag-drive po ako, nakapunta po kami ng parang Unitap Unitap yung murang bilihan. Tapos makabalik kami ng church. Salamat sa Lord, hindi ako na-aksidente. Di ba? Kapatid, pag pinili mong makita yung binibigay ng pag-asa sa iyo ng Panginoon, hindi ka mawawala ng pag-asa, kundi magiging puno ka ng pagpapasalamat. Amen ba? Amen? Opo, okay lang po yung self-deliverance to kapatid. Hindi naman ikaw ang nagpalaya sa sarili mo, kundi ang Diyos pa din. At kahit pinag-pray kita ng deliverance, hindi po ako nagpalaya sa inyo, si Jesus pa din. Amen? Kaya kapatid, ulitin ko para talagang maging total yung deliverance mo. Kasi kapatid, pwedeng ipag-pray kita ngayon, tapos pagtulog mo, tapos ginabukasan, nagdududa ka pa rin kapatid. Sinasabi na po ng Diyos sa'yo ngayon, piliin mong makita, amen, ang mga bagay na ginagawa ng Diyos. Amen po ba? Amen? Ulitin ko piliin mong makita ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Uy, ano po yung baril? Mahal po tatayan, huwag niyo po kayo. May baril pa. Nakita ko lang kasi may nireplyan po ko Alam niyo naman tayo dito, multitasking tayo Amen. Pero, naintindihan niyo ba kapatid? Amen. Kaya ngayon kapatid, sasabihin ko sa inyo, papalayain ka ng Diyos. Amen. Pero kailangan mong magpatuloy sa Diyos. Hindi yung pinalaya ka ngayon tapos tatalikod ka kinabukasan. Tignan mo lagi ang pag-asang binibigay sa'yo ng Diyos. Amen. Fourth, kapatid, fourth point. Ang pagiging matuwid ay hindi nangangahulugang walang suliranin. Ayan ang misconception ng maraming Kristiyano. Akala ko ba nung nakay Jesus ako, pagpapalain ako? Akala ko ba wala nang problema pag nakay Jesus na? Akala ko ba ganito, ganyan, etc. etc. Ay yung mga nagsisend po ng diamond kapatid, hindi po required yan dito sa live ko pero salamat po dahil binigay nyo pa rin. Lahat po yan mapupunta po sa pangtulong po sa mahirap. Amen. Iniipon ko po yan hanggang pwedeng ma-withdraw. Pero lahat po yan mapupunta po sa pangtulong natin sa mahirap. Amen. Ulitin ko sabi po ng verse 19, basahin po natin yung verse 19. Maraming suliranin ang matuwid. Yun din naman ang sinabi ni Jesus Amen ba? Amen. Ang pagiging matuwid ay hindi po nangangahulugan na wala kang suliranin. Nagkakatagas nga tayo tama ba? Tama? Pero kapatid,
Yan, katulad niya, may nagsasabi, Pastor, paano yung bumabalik po? Hindi po ako pastor, kuya lang po ako ha. Bumabalik po ako sa dating gawa, may mga nagtanong pa, nagpabaptize po ako, pero bumabalik ako sa maling ugali. Kapatid, alam mo anong problema sa'yo? Sige, tingnan mo. Alam mo kung anong problema sa inyo, kapatid? Hindi ka kasi nagtuloy-tuloy sa Diyos. Kasi pakiramdam mo, hindi ka natatanggapin ni Lord pag nagkamali ka. Hindi, kapatid. Kung basahin nyo to, Psalms 34:17 to 19, hindi kasi kayo nagpunta ng first point, second point eh. Pero kapatid, ang nakalagay dito, malapit ang Diyos sa mga kagaya nyo na merong pinagdadaanan, sa kagaya ko na may pinagdadaan. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo, ang pagiging matuwid ay hindi po nangangahulugan na walang suliranin. Sabi nga dito, verse 19, no, maraming suliranin ang matuwid. Alam mo kapatid, ito po ay isang mahalagang katotohanan. Sabihin mo nga, mahalagang katotohanan. Isesend ko na lang po yung notes kapatid, para hindi tayo magulo sa devotion natin. Lahat po ng tanong, mamaya na lang. Ha? Amen? Pero dito muna tayo. Maraming suliranin ang matuwid. At ito po ay isa sa katotohanan, amen, na dapat mong maintindihan na sasagutin rin ng isang tanong na kung mahal ako ng Diyos, bakit ako naghihirap? Kapatid, sabi po ng Bible sa Book of John, in this world, you will have full of troubles. Ulitin ko ha. Sinabi to ni Jesus, hindi po nangako si Lord na pag sumunod ka sa Panginoon, puro blessing. Amen? Ang sinabi sa iyo ng Diyos, in this world, you will have full of trouble because you follow me, but take heart, I overcome the world. Hindi pinangako ng Diyos na mawawalan ka ng problema, pero pinangako niya na hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Amen? Kaya kapatid, hindi mo dapat ibase ang pag-ibig ng Diyos sa mga bagay na nararanasan mong problema. Lagi mong tinatel, Lord, bakit naghihirap ako? Bakit naghihirap ako? Bakit naghihirap ako? Nagtanong ka na ba ng ganon? Alam ko, nagtanong ka na. Pero ito po ang katotohanan. Bakit ka naghihirap? Sige, tanongin niyo ako, kuya. Bakit, kuya? Bakit ako naghihirap, kuya? Sige po. Yan, buti na lang nagtanong kayo kung bakit. Kasi kapatid, dati, kakampi mo si Taning. Tama ba? Tama ba? Pag nagiinom ka, okay lang naman. Pag gumagawa ka ng mali, okay lang naman. Nakukonsensya ka konti pero wala namang bearing sa'yo yun eh. Okay lang yun. Pero ngayon, dahil nasa Diyos ka na, matutuwa ba yung dati mong kakampi? Hindi, no? Anong gagawin niya sa'yo? Dahil hindi mo na siya kakampi, ano mo na siya? Kaaway mo na. Kaya ka naghihirap. Kasi gusto kang ibalik ni Taning o ni Satan sa dati mong buhay. Pero buti na lang, hindi ka na mananakaw sa Diyos. Amen? Sabihin mo nga yan, hindi na ako mananakaw sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya kapatid, gusto pong sabihin ng Diyos sa'yo ngayon, yung pagiging matuwid, meron talagang problema yan. Pero ang problem, ang maganda, hindi ka naiiwan ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga kapatid, tinapat ka ni David dito eh. Maraming suliranin ang matuwid. Pero, kahit maraming suliranin, may Diyos na umaalalay. Amen ba? Palagpakan naman natin si Lord. Amen? Kaya nga kapatid, sabi rin ng Psalms eh, even the strong young lion got weary. Ibig sabihin, kahit na daw ang batang leon ay napapagod din.
Ganun din naman sa buhay natin kapatid, napapagod din tayo. Pero hindi dapat tayo humihinto. Pwedeng magpahinga, papatuloy. Amen. Kapatid, kung titignan naman natin kung babalansehin natin buhay, lagi namang may problema talaga. May problema ka, may problema ako. Tama ba? May paghihirap ka, may paghihirap din ako. May dinadanas ka, may dinadanas din ako. Tama? Pare-parehas lang naman Pero ang pinagkaiba-iba, iba-iba tayo ng prayer life, iba-iba tayo ng pag-handle nito, iba-iba tayo ng pagbubuhos ng buhay natin sa Panginoon. Amen. Kaya nga ano pong lagi kong sinasabi sa inyo, manalangin, 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 walang humpay na panalangin. Kasi kapatid, ang panalangin nakakapagbago ng buhay. Amen. Ang pagrereklamo hindi. Tanging panalangin ang nagbabago ng buhay. Amen. Hindi po normal ang nagkakasala kay Jesus, kapatid. Kaya nga kapatid, pag normal na yon, papabayaan mo. Ang pag na kay Jesus ka na, dapat pinipili mo na ang tama kaysa sa mali kahit mahirap. Alam niyo kapatid, ang kalooban naman ng Diyos mahirap Pero ito ay laging tama. Amen. Pag ginawa mo kalooban ng Diyos, ano ang magiging outcome nito? Kalooban din ng Panginoon. Amen. Kaya hindi mo pwedeng sabing normal lang, hindi Magkakasala at magkakasala ka. Tama? Pero kapatid, dapat naman, pigilan mo naman yan. Sabi po ng Bible, si Jesus mismo nagsabi, hindi pa kayo dumating sa pagpipigil na para bang buhay mo na ang kapalit. Amen? Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, pigilan mo yan na as if buhay mo ang kapalit. Kaya kapatid, maghihirap ka talaga. Mahirap naman talagang gumawa ng tama. Amen ba? Tingnan mo sa buhay. Kasi nga si Satan kapatid, prince of the air yan Siya yung nangunguna dito sa mundo, pero take heart na overcome nga ni Lord yung mundo Pero kung titignan mo sa buhay natin, mas madali ang gumawa ng mali kaysa sa gumawa ng tama. Yun ang katotohanan. 'Di ba? Mas madali ang magkamali kaysa sa gumawa ng tama. Tama ba? Pero kapatid, kahit ganon, kahit mahirap gumawa ng tama, pipiliin natin yun. Amen? Pipiliin mo lagi ang Diyos. Amen po ba? Amen. Ano yung tama? Siyempre, yung nakalagay sa Bible. Ikaw naman, alam mo naman yung tama at mali, sir. Alam nyo, dapat hindi nyo na tinatanong ano ang tama, ano ang mali. Alam mo na yan. Sa totoo lang. Alam nyo po, ang edad ng nakakaalam ng tama at mali, 7 years old. Psychology says, 7 years old, alam na niya ang tama at mali. Amen. Ikaw na ang mag-determine yan, kapatid. Amen. Kaya kapatid, alam nyo kapatid, na-appreciate ko yung nagtanong pero sa totoo lang, hindi na dapat tinatanong kung ano ang tama at mali. Sa totoo lang. Kasi alam mo na yan. Lalong-lalo na pag nagbasa ka ng Bible. Alam mo na yan. Amen. Kaya mong i-balance yung paglilingkod at pamilya, kapatid. Unahin mo pamilya mo, kapatid, kasi pag na-manage mo ng tama pamilya mo, kaya mo nang i-manage yung ministry. Amen.
So yun po, no? Pero ulitin ko kapatid, ano po ang mahalagang katotohanan? Ang pagiging matuwid ay nangangahulugang walang suliranin. Meron at meron, pero ang katotohanan, amen, God is the God who will never leave you nor forsake you. Amen. Fifth, at last point natin kapatid, ang Diyos ang huling may salita sa bawat pagsubok. Tingnan mo verse 19, last verse. Ngunit sa lahat ng ito'y inililigtas siya ni Yahweh. At gusto kong i-take note nyo kapatid, sa lahat. Sabi mo nga dyan, sa lahat. Amen. Sabi mo nga, sa lahat. Hindi po sinabi ng Diyos sa iilan lang, hindi po sinabi ng Diyos sa karamihan lang, kundi sa lahat. Amen. Sa lahat. So ano bang problema mo ngayon? Kaya i-name mo problema mo kapatid. Amen. Pwede ka bang kumuha ng ballpen at papel kapatid? Pwede ba yon? Sige po. Sabi mo nga, kuya, may ballpen na ako, may papel na ako. O kaya naman, wag kasi sa notes kasi nanonood kayo dito. Mas maganda po ballpen at papel. Amen. Ilagay mo lahat. Problema mo, ilagay mo. Gusto mo ng deliverance, lagay mo dyan. Amen. Kailangan mong ilagay yan. Ngayon kapatid, gusto ko pong balansihin. Kasi ang Diyos kapatid, sa totoo lang no, ang Diyos ginawa niyong genie. Kunyari nag-pray ka kay Lord, iligtas mo ko ngayon dito. Tapos gusto mo, Boogs, andyan na. Hindi ganun si Lord kapatid. Sasagot po ang Diyos sa paraang matututo ka. Amen. Amen ba? May life group po kami kapatid. Ulitin ko gusto kong balansihin. Sinabi ng Diyos sa lahat. Amen. Pero hindi po ibig sabihin na yung sa lahat, agad-agad. Hindi ka agad-agad kapatid. Kailangan mo pa rin, amen, ng alin? Ng tamang pananampalataya, katapatan sa Diyos, at paghihintay sa Kanya. Amen. Ngayon kapatid, etong verse na to ay ipinangako sa iyo ng Panginoon para may suliranin ka man, magpapatuloy ka. Kahit pa man na ang dami mong pinagdadaanan, may kapayapaan ka. Amen. At kahit may dinadaanan kang problema, alam na alam mo yung gagawin mo. Kapatid, ang Diyos ay ililigtas ka. Ang Diyos ay i-deliver ka ngayong gabi. Pero kapatid, nasa sayo ang desisyon kung magtutuloy-tuloy ka. Amen? Kasi kapatid, kung gusto mo total deliverance, there's no turning back. Sabi mo nga dyan sa comment section, kung gusto mong lumaya, dapat sa Diyos at sa Diyos ka lang. Amen? Amen ba? Kung gusto mo ng tamang buhay, magbago buhay mo, hindi ka na dapat babalik sa nakaraan. Hindi ka na dapat babalik sa dati mong buhay. Tutuloy-tuloy ka sa Diyos. Amen? Kasi kapatid, ulitin ko hindi niyo po pwedeng lokohin si Lord na pag naayos problema mo, aalis ka na lang. Amen? Amen ba? Kaya kapatid, lagi mong tandaan, huwag na huwag kang aalis sa Diyos. Amen? Kasi kapatid, pag umalis ka sa kawan ng Diyos, di ba yun yung sabi ni Lord, hahanapin ka pa rin ng Panginoon. Kasi yung 99, nasa ligtas na may tumakas na isa. Magpahanap ka na kay Lord.
kung nawala ka. Amen? Kaya pag binalik ka na ng Diyos sa kawan niya, hindi ka naaalis. Kasi kapatid, tingnan mo di ba sa prodigal son may naiwang kuya? Tama ba? Tingnan mo yung kuya. Yun ang nagre-representa natin tayo. Yung kuya. Di ba sabi niya, ang tagal-tagal kong nagtrabaho, tapos hindi mo man lang ako pinaghandaan. Ang tagal-tagal kong kasama kita dito, pero wala akong bagong damit. Ang tagal-tagal kong ganito, ganyan, hindi mo man lang na-appreciate. Di ba? Parang ganun yung sinasabi niya Pero ang ganda ng sagot ng tatay. Anong sabi ng sagot? Ang kapatid mo, matagal na wala. At ako ay nagsaya dahil bumalik na ang nawala. Ikaw, lagi kitang kasama. Minsan kapatid, naiinggit ka sa iba, bakit meron silang answered prayer? Pero baka mamaya pinagmamatured ka ng Diyos. Kasi kung nakatingin ka lagi sa gagawin ng Diyos sa ibang tao, hindi mo na nakikita yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Anong ulitin ko sabi nung kapatid, nung sabi nung tatay sa kapatid, lagi kitang kasama. Ibig sabihin kapatid, hindi ka wala ka sa paghihirap. Nakakakain ka araw-araw. Wala ka dun sa kumakain ng, anong tawag dito? Kaning baboy. Hindi ka nakaranas ng famine. Di ba? Na-gets nyo? Kaya kapatid, minsan tayo yung kapatid ng prodigal son. Hindi ka natutuwa pag may nabagong ligtas. Hindi ka natutuwa na may binabago yung buhay. Kasi, Lord, bakit naman ganun? Bakit sila may sagot sa mga panalangin? Ako, hindi. Kapatid, baka pinagmamatured ka ni Lord. Amen ba? Kaya kapatid, lagi mong tandaan sa buhay mo. Kung pinagpapala ka ng Diyos, wag na wag mong kakalimutan yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Amen? At kasama po yan. Saan? Sa pagpapatuloy ng buhay. Amen? Kaya nga kapatid, di ba? Ulitin ko si Lord ang may final say sa mga pinagdadaanan mo. Ngunit sa lahat ng ito, ililigtas ka ni Yahweh. Sabi po ng Bible sa lahat. Hindi man agad, pero sa lahat. Amen? Kaya kapatid, kung may pinagdadaanan ka, isulat mo na. Sige kapatid, habang nakikinig ka ngayon, isulat mo na lahat ng mga pinagdadaanan mo kasi ipagpe-pray natin yan. Amen? Sulat mo na lahat. Kasi kapatid, gusto ko pong maintindihan nyo ngayong gabi, at wag na wag nyo na itong kakalimutan, isa puso nyo. Sa pagtatapos natin kapatid, sa conclusion natin, natutunan natin from Psalms 34:17 to 19 na ang Diyos ay nakikinig. Amen? Sige, type mo nga dyan. Ang Diyos ay nakikinig. Kapag dumaing ka, naririnig ka ng Diyos. Amen? Pangalawa, ang Diyos ay lumalapit. Sige kapatid, i-type mo Kapag tayo ay durog o tayo ay nasisiraan na ng loob, lumayo man tayo sa Diyos, hindi siya lumayo. Amen? Bakit? Kasi siya ang Diyos na lumalapit. Amen? Pangatlo, siya ang Diyos na nagliligtas. Marami ka mang suliranin. Amen? Pero dakila ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Umiyak ka man ngayon, pero hindi ka nawawalan ng pag-asa sa Diyos. Kung iiyak ka, dahil na yan sa kabutihan ng Panginoon. Amen ba? Kaya kapatid, kahit sugatan ka ngayon, huwag kang sumuko. Bakit? Kasi ang Diyos ay nagliligtas. Hindi ka niya iiwan sa gitna ng problema mo. Amen? Hallelujah! Kaya kapatid, ang Diyos ay naririnig ang daing mo. Ang Diyos ay nakikita ang sugat mo. Ang Diyos ay ililigtas ka. At nasa kamay ka ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, bago po tayo mag-end, sa mga kapatid namin na bago dito, si Jesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka. At pagtapos ng 3 araw, siya po ay nabuhay muli para patunayan sa iyo
na bagamat ikaw ay mamatay, ay bubuhayin ka ng Panginoon. Kaya kapatid, sa lahat ng aming kapatid na narito ngayon, isa lang po tanong ko, handa mo bang tanggapin si Jesus ngayon? Amen. Bago po tayo prayer for deliverance, gusto ko munang itanong sa iyo ngayon, handa ka ba na tanggapin si Jesus ngayong gabi? Sige kapatid, sa mga bago lang sa mga matagal ko nang kasama, narinig nyo na to, pero sa mga first timer po dito, kung first timer ka, sabi mo, first time ko po kuya, at tatanggapin ko si Jesus. Amen. Kapatid, sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit buhay na walang hanggan ay kaloob ni Kristo Jesus. Libre, walang bayad. Regalo. Amen. Praise God. Kaya sa mga first time po kapatid, kung tatanggapin mo si Jesus, bago po tayo sa deliverance, tanggapin mo muna yung nagpapalaya ng buhay, si Jesus. Magbibigay siya sa iyo ng buhay na walang hanggan, bibigyan kanya ng karapatang maging anak ng Diyos, at lalong-lalo na isusulat ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. Kaya sa mga first timer namin kapatid, sabay ka sa panalangin. Gawin mo na tong totoo. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas, buhay pa tayo mamaya. Pero kung magdidesisyon ka ngayon, natatanggapin mo si Jesus kapatid, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sige kapatid, sabihin mo to, Panginoong Jesus. Sige po, sabay po kayo patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya Panginoon, narito ako ngayon, lumalapit sa iyo, at tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Baguhin mo buhay ko, at naniniwala po ako na ikaw ang maghahari simula ngayon hanggang sa wakas ng aking buhay. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Palakpakan naman natin si Lord, kapatid. Sa mga tumanggap po sa Panginoon, tandaan niyo po itong araw na to. June 6, 11:20 ng gabi, tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas. Amen? Sige po, yung mga tumanggap nga po sa Panginoon, sabihin mo nga, June 6, 2026, tinanggap ko si Jesus ngayong gabi. Amen? Hallelujah! Kaya kapatid, welcome po sa very big family of Christ. Amen? Kapatid ka namin sa Panginoon. Amen? Ngayon, dahil tinanggap mo na ang tagapagligtas, amen? Sabi po ng Biblia, anuman ang kalagan sa langit ay kakalagan sa lupa. Anuman ang papalayain sa langit ay papalayain sa lupa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God po sa mga tumanggap sa Panginoon. No? Ngayon, ikaw naman ay palalayain ng Diyos. Amen. Sige po kapatid, isinulat mo na ba yung mga problema mo? Ngayon, kung hindi mo pa tapos, mamaya tapusin mo yan. Amen po ba? Tapusin mo yan mamaya. Pero ngayon kapatid, I will pray for you. Pero sasabay ka muna sa panalangin. Lahat na tayo. Sabi mo nga dyan, i-comment mo nga, lahat na tayo ay sasabay sa panalangin. Sige kapatid, ito po ang tinatawag na pagtakwil. Alam nyo kapatid, sabi po ng Bible, there is power in tongue, there is life and death. Amen? So dapat kapatid, sasabihin ng iyong ibibig na itatakwil mo gawa ng kaaway. Amen ba? Kaya sasabay kayo sa panalangin kapatid, and I will pray for you. Amen? Amen? Pwede nga sabi mo, ready na po ako. Sige. Kung ready ka na kapatid, sabay ka sa prayer na to. Ito po ang makakapagpalaya sa'yo. Ulitin ko sabi po sa Proverbs, there is power in tongue, there is life and death. Kaya ngayon kapatid, magsasalita tayo ng buhay mula sa Panginoon. Amen? And sabi mo, Panginoong Jesus,
Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakamali ko. Patawarin mo ako sa lahat ng mali ko na nag-cause ng hindi maganda sa buhay ko. Sige kapatid, sabay ka ha. Panginoon, naniniwala ako na tapat kang nagpapatawad. In Jesus' name, amen and amen. Kaya kapatid, sabihin mo to, tinatakwil ko sa pangalan ni Jesus ang lahat ng problema ko. Sige kapatid, hawakan mo yung puso mo. Ang lahat ng suliranin ko, ang lahat ng sama ng loob ko, hindi ko tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Tinatakwil ko sa pangalan ni Jesus lahat ng sakit ko, lahat ng generational curses, pinuputol ko sa pangalan ni Jesus. Tinatakwil ko rin lahat ng gawa ng kaaway, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa sarili, mga kasalanan, hindi ko tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Ang tanging tinatanggap ko lang ay ang deliverance ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Gumaang ba? Purihin po ang Panginoon. Ngayon kapatid, di ba may mga sinusulat ka? Mamaya, pagkatapos mong isulat lahat, sabihin mo lang yan. Halimbawa, nilagay mo utang. Sa pangalan ni Jesus, hindi ko tinatanggap ang mga utang ko. Amen. O kaya naman nakalagay, sa pangalan ni Jesus, hindi ko tinatanggap mga lustful thoughts ko. Amen. Ngayon, I will pray for deliverance. Hindi pa tayo tapos kapatid, pinapaliwanag ko pa lang. Pero ngayon kapatid, sige po, pwede mo bang itaas yung kamay mo and I will pray for you. This is the prompting of the Holy Spirit right now. Ang nagpapalaya po ay si Jesus. Ang nagpapalaya po ay ang Panginoon. At walang ibang pupurihin kapatid, hindi po tong live, hindi po ikaw, hindi po ako, kundi si Jesus at si Jesus lang. Sige kapatid, itaas mo yung kamay mo. O aming Diyos na dakila at banal, sa aking mga kapatid na nakataas po ang kamay. At hindi po lingid sa iyong kaalaman yung mga pinagdadaanan nila. May mga kapatid, Panginoon, dito sa online na na-oppressed mula po sa mga naniningil ng utang. May mga nahihirapan dahil pinagsalitaan ng iba, pinagsalitaan ng kamag-anak. May mga napapagod na dahil sa kanilang relationship. Merong mga utang na hindi mabayad-bayaran, merong mga upa na hindi mabayaran, mga problema pinansyal, Lord God, I declare deliverance in Jesus' name. Sabi mo lang, I receive, Lord. Lord, sa lahat ng mga may sakit din, I declare healing and miracle sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng mga gawa ng kaaway, pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. And we forbid hit back, we forbid transference of spirit. Iingatan mo kami, you will cover us, our family, the church. And we pray and declare all the works of the enemy. We bind it with the unbreakable chain of God at binubunot namin sa pangalan ng Panginoon, dinadala namin sa iyong paanan. Kaya Panginoon, lahat ng mga suliraning pinagdadaanan ng aking mga kapatid, I declare deliverance. I declare peace. Ang mga may anxiety and depression, I rebuke it in Jesus' name. Sa mga may sakit, ano man ang sakit, sa ulo, sa mata, sa hirap huminga, hirap magsalita, masakit ang likod, masakit ang leeg, may mga cancer, may mga iba't ibang mga sakit, mayroong hyperthyroidism, lahat, namamagang paa, namamagang binte, hindi makalakad, hindi makatayo, bedridden. Lord, I declare complete healing upon healing and deliverance right now in Jesus' name. I rebuke all those spirit of sickness and infirmities sa lahat ng aking mga kapatid. And I declare complete deliverance in Jesus' name. Oh, hallelujah. God is working right now, kapatid. Meron kayong nararanasan na para bang mainit. Sabi ng Diyos, si Lord yan.
And He is delivering you right now. Oh, hallelujah. Kung umiiyak ka ngayon, sabi ng Panginoon, ibuhos mo lang yan sa Panginoon. Lord, pati na rin ang mga sama ng loob. Kung merong mga emotional pain, I declare, Lord God, deliverance from all emotional pain in Jesus' name. And I declare, Lord God, na ikaw ang Diyos na magpapalaya sa amin. Maraming masakit na nangyari, pero Lord, ikaw pa rin ang Diyos na nagbibigay sa amin ng puso. Kaya sabi ng Lord, kapatid, magpatawad ka. Magpatawad ka. Hallelujah. Kaya Lord, I pray and declare that your power, your love, anointing, at presence, Lord God, will be upon with them. Lord, I declare the prayer of Jabez. You will expand their territory in Jesus' name. You will bless them in Jesus' name. And the hand of God will be upon with them. The presence of God will be upon with them in Jesus' name. At lalong-lalo na, Panginoon, ilalayo mo sila sa lahat ng bagay that it will cause them harm. Sa lahat ng gawa ng kaaway in Jesus' name. Kaya Lord, ngayon pa lamang pinapasalamatan ka na namin dahil alam namin ikaw ang Diyos na buhay na sumasama sa amin. Kaya Lord, sa iyo po namin binabalik lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Amen. Mabuti po ang Diyos. Amen. Gumaan po ba? Sino po ang mga pinalaya na ng Panginoon? Amen. Gumaan ba? Grabe si Lord, no? Grabe si Lord. Kaya kapatid, hindi ka pa tapos. Lahat po ng sinulat mong problema, iisa-isahin mong ipag-pray ngayong gabi. Amen. Kung gusto mong magbago buhay mo, kapatid, ikaw ang manalangin para sa sarili mo. Ikaw ang nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng problema mo. Ano pong sabi ng key verse natin? Dumaing ka sa Diyos. Manalangin ka at umiyak. Malapit siya sa iyo, ililigtas ka niya. Amen. At lalong-lalo na, marami ka mang suliranin pero hindi ka iiwan ng Panginoon. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya kapatid, naniniwala po ako na magbabago na po ang buhay niyo simula ngayon. Amen. Claim it. Ang tanging hiling ko lang at paalala ko, kapatid, lagi kang magpatuloy sa Panginoon. Amen. Lagi kang magpatuloy sa Diyos. Kasi kapatid, kung pagdududahan mo ang Panginoon, walang magandang mangyayari sa buhay mo. Kaya maniwala ka at magtiwala. Amen? Thank you, Lord. Kaya kapatid, sa mga kapatid ko po na may mga prayer request, pwede nyo pong isend sa akin dito sa account ko sa TikTok o kaya sa group chat natin. Amen? O kaya naman kung gusto nyo pong sumali sa group chat namin, kapatid, you can message me here on TikTok and I will add you sa group chat dito sa TikTok as well as sa Blue app. Amen? At ganun din, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon kasi meron pong $3.59 ngayon, no? So I think this is equivalent to around like 180 or 200 pesos. So lahat po ito mapupunta po sa mahirap. Amen? So again, hindi po required dito yung diamonds. Ito po ay trabaho ko sa Panginoon, among Bible study, trabaho ko sa Lord, mag-pray, trabaho ko po sa Lord. Amen. Kaya lahat po ito ay para sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko po na ikaw ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Amen. At the same time, kapatid, pasama po sa prayer yung health ko po. Amen. Kasi medyo daming ginagawa talaga. Pero again, mabuti pa rin po si Lord kasi sinamahan pa rin tayo. Amen po ba? At the same time, yung ministry po namin, yung improvement po ng live natin, katulad po niyan, may mga nagsasabi po, nagdo-double mic daw po. So I think kasi nasa cellphone lang po ako, no? So, kaya gusto ko pong mag-TikTok live studio o kaya mag-OBS, kaso kulang pa yung equipment natin. Kaya yun, pasama po sa prayer, no? At the same time, improvement po ng face-to-face ministry ko, no? Kasi meron pa rin po akong face-to-face, kaya kung mapapansin nyo po, tuwing umaga at gabi lang tayo, hindi po ako katulad ng iba na 4 hours, 8 hours nagla-live, no? Kasi meron pa rin po akong face-to-face at full-time po ako sa church. Amen? So yun po, sa lahat po ng mga gusto pong sumali yan, pwede nyo pong i-message si Angelino para i-add din kayo.
Pero ayun, maraming salamat po sa mga nagsusupport, no, sa mga nagtatap, nagla-like, nagsi-share, no. At 11:30 na, ang tanging hiling ko lang, ikaw po ay magsimba bukas. Amen. Pinalaya ka ng Diyos, kaya ibalik mo sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pagpunta mo sa simbahan. Amen. So, I know the Lord will bless you. The Lord will keep you, kapatid. And I know His face will shine upon you and He will always be gracious to you. Amen. Kaya I know God will always be with you. Amen. Kaya kapatid, huwag kang manawang manalangin, huwag kang manawang lumapit sa Diyos, mag-devotion ka, mag-worship ka, at iikot mo ang buhay mo tangi lamang sa Panginoong Hesus. Amen ba? Amen? And imumute na rin natin, kapatid, yung blasphemy yung pangalan. Pasensya ka na, kahit nag-amen ka, blasphemy po yung pangalan mo, pasensya na. Amen? So, ayun, salamat po sa Panginoon, no? Salamat po sa Diyos. At naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ang siyang laging sasama sa inyo. Amen? Kaya yun, thank you po. Please support our ministry, kapatid. Meron na rin po kaming YT. Ang pangalan po ng YT namin ay The Grace Movement Philippines. Kaya please, kung pwede nyo pong isubscribe, doon ko na rin po ina-upload yung mga recap. So I think may 6 na upload na po ako doon. So kung gusto nyo pong makita yung mga recap namin sa YT po, amen. Ay, Ate Elizabeth, hindi ko nasagot yung tanong mo. Medyo okay na po ako, may sipon lang, tsaka medyo nananakit pa rin yung ulo ko, pero sa biyaya ni Lord, kaya pa naman. Amen. Hindi ko kaya ding makaya magbigay yung link, kapatid, marirestrict po ako, sorry. Pero pwede nyo pong i-search The Grace Movement Philippines. So yun po yung ating YT. So check ko nga. The Grace Movement Philippines. Sige po, i-search nyo lang po. Oo, kaso wala pa nga akong tamang platform. I mean, tamang software, tamang camera, kapatid. So, ayun. Pasensya na. Yan, The Grace Movement Philippines. Search nyo lang po. So, may kita nyo po yung account ko doon. Please, pakisubscribe po, no? Yan, para po at try nyo na rin pong manood. Mag-like na rin po doon. Kung ano-ano po yung mga recap lang natin yun. So, ayun, salamat po sa Panginoon. Inuunti-unti ko na pong i-migrate doon eh. At the same time, meron din kaming TikTok, dito TikTok group chat. Pwede rin po kayo sumali, pero kaya lang ako gumawa para real time po yung update eh. Pero ayun, thank you po. So ayun, salamat sa Panginoon, no? Final brain cells ko na to. Again, i-restore ni Lord yung kalakasan ko at I will also pray for you. Kaya send your prayer request to us, no? And thank you po, bye-bye. God bless po sa inyo. Thank you po sa 500, no? Grabe naman yung 500. Salamat din sa 155 new followers. Thank you po. At yung mga videos po namin dito sa TikTok, please, paki ano rin po, no? Like, share, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Diyos. Amen. Thank you po. God bless po. Bye-bye. At sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. Bye-bye.